Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Kaya't nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "at huwag kayong matakot." At nang tanungin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yung mga nasa hall at sa katedral ay magandang tanghali din. Gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng social media. Pakisabi mo sa katabi mo, mukhang nagbago ka na. Kasi ngayon ay pinagdiriwang ng buong simbahan tuwing ika-6 ng Agosto ang pagbabago ng anyo ng Panginoon. At kung inyong matatandaan, tuwing ikalawang linggo ng Kwaresma ay binabasa rin sa ating simbahan ang Transfiguration. No? Ito po yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Para makita natin yung context ng pagbabagong anyo ni Jesus, dapat nating basahin o balikan yung mga naunang mga kapitulo bago dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Doon sa 16, yung kapitulo 16 ni Mateo, makikita po natin doon na doon ay pinahayag ni Pedro kay Jesus. Matapos tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sa palagay niyo, sino ba yung anak ng tao?" At sa inspirasyon ng Diyos kay Pedro, sinabi ni Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." So, nakita ni Pedro kung sino si Jesus. Siya yung anak ng Diyos, ang Kristo, ang Mesiyas. So, ganun ang kagalakan nila.
Ito na yung pinakahihintay natin, ang magliligtas sa atin. Pero pagkatapos sabihin nyo ni Pedro, ay hindi nag-atubili si Jesus na ipahayag sa kanyang mga alagad na pupunta ako sa Jerusalem. Kasama ko kayo, pupunta tayo sa Jerusalem at doon ako'y ipapapatay ng mga matatanda ng bayang Israel at muling mabubuhay sa ikatlong araw. So para yung kanilang excitement bigla bumagsak. Anak ng Diyos, tagapagligtas, at ngayon, sabi ni Jesus, mamamatay siya, ipapapatay siya. So yun po ang konteksto ng transfiguration. At sa Kapitulo 17, sinabi ni San Mateo na isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad, yung tatlo, si Pedro, Santiago, at Juan. Yung Santiago at Juan, magkapatid. Ba't yung tatlo lang? Ba't hindi yung 12? Anong meron itong tatlong ito para sila lamang yung isama ni Jesus doon sa bundok ng Tabor? Hindi naman sinabi dito sa Ebanghelyo kung bakit no? Pero kung inyong babasahin mga kapatid, yung mga tinatawag sa ating simbahan na Fathers of the Church, yung mga matatalinong alagad ni Jesus pagkatapos ng mamatay ang mga apostoles, yung tinatawag natin sa simbahan na Fathers of the Church, sila po yung nagsaliksik, nagnilay, ba't yung tatlong yun? Anong meron sila? Si Pedro, bakit si Pedro sinama? Ito yung nagkanulo, di ba? 3 beses na itinatwa. Ba't si Pedro sinama? Sabi ng mga Fathers of the Church, kasi si Pedro yung head, siya yung pinuno, siya yung mamumuno sa mga alagad. At bilang siya yung pinuno, kailangang masaksihan niya kung ano yung what is beyond the passion and death of Jesus Christ. Ano ba yung meron pagkatapos si Jesus ay maghirap at mamatay, ano meron sa kabila noon? Sapagkat si Pedro ay mamumuno sa simbahan. Okay. Bakit si Santiago? Si James? Sino ba nakarating po dito sa Santiago de Compostela? Sa Spain? Wala. Ako rin, hindi rin Pare-pareho tayo. Yun po yung lugar na kung saan yung mga pilgrims talagang maglalakad ng tinatawag nilang Camino de Santiago, yung way to Santiago. Ba't si Santiago? Kasi po, ito yung unang nagbuhos ng buhay, naging martir. Siya yung unang namatay sa mga apostoles, pinugutan ng ulo. So, katanggap-tanggap, di ba? Ba't naman si Juan? Ano meron si Juan? Namatay din yun pero hindi martir. Siya yung kahuli-hulihang apostol na namatay. Siya yung magiging saksi din. But anyway, hindi tayo kasama doon. Yung tatlong yon, yung mga naiba na hindi nakasama, tayo po'y kasama doon. Mga kapatid, so yung mga alagad ay, they were shocked, na-depressed. Diba, parang ang ganda-ganda ng balita, tas biglang mamamatay. Ano yun? Parang ang saya-saya, biglang namatay, gano'n, nawala sa harapan mo. Si Jesus yung kanilang inaasahan na talagang magliligtas. Kumbaga nakikita natin sa mga maraming lugar, sa mga maraming bansa, ang maraming magugulo, nangyayaring kaguluhan. Sinong who will be the Redeemer, the Savior, na mag-aangat sa kanilang bayan? Meron lumitaw, biglang nawala, naglaho. So marami silang tanong. Ito yung sitwasyon, mga kapatid. I'm sure
Nung kayo pumunta rito sa simbahan ngayong tanghali, marami din kayong tanong sa buhay. I'm sure. May mga agam-agam, may mga katanungan kayo na hindi nyo masagot o walang sagot, di ba? At I will just cite some general, wala naman akong patatamaan, kundi talaga ito yung nangyayari minsan, no? Some examples only. Halimbawa, yung isang babae magtatanong, bakit ba iniwan ako ng asawa ko? May itsura naman ako. Naglingkod naman ako sa kanya. Hindi ko naman pinabayaan. Ba't ako iniwan? Ba't ako pinagpalit? Tanong yun, di ba? O yung isang binata o dalaga na nag-aral mabuti, inihanda ang sarili para magkaroon ng trabaho at magandang kinabukasan, nakagraduate na, hanggang ngayon wala pang trabaho. Bakit? O yung isang magulang na magtatanong, ba't ganun ang mga anak ko? Hindi na ako sinusunod. O yung mga pumunta sa atin dito sa Abu Dhabi para maghanap ng trabaho. Visit visa, nagbabaka sakali. Hanggang ngayon wala pang trabaho. Tanong, di ba? Kayo din may mga katanungan sa buhay. Di ko na alam, di ko na itatanong kung anong tanong niyo sa buhay. I'm sure alam niyo yon. At dala-dala niyo yan, dapat dinala niyo yan sa loob ng simbahan. At ito yung mga tunay na tanong sa buhay, kasi nangyayari ito sa inyong buhay, na mga katanungang laging pagising niyo sa umaga, nandun na. Pagising mo, nandun na yung big question mark. Matutulog ka pa lang, nandun pa rin yung big question mark. Hindi mawala-wala. Minsan pati miski sa panaginip mo, nandun pa rin yung question mark. Bakit? Di ba? Hindi ko alam ang sagot. At hindi nyo rin alam ang sagot. But these are real crisis questions in life. Kumbaga sinasabi nila, existential questions. At sana nga, sabi natin, sana hindi tayo magigising sa umaga, yung pa rin ang bubulaga sa atin, yung mga katanungan natin at dinadala natin sa buhay. Paano tayo magkakaroon ng katahimikan, no? Peace of mind, no? Napakinggan natin ang pagbasa. At si Jesus din, I'm sure, nagtanong din ito. Marami siyang tanong sa kanyang buhay, katulad ng mga tanong din ng mga alagad. Alam ni Jesus na dumating na yung oras, panahon para siya ay maghirap, magpakasakit dahil yun yung plano ng Diyos ng Ama para sa Kanya. Alam din niya na maraming mga kaaway niya talagang pinagpaplanuhan na siyang mawala sa mundo, di ba? Pero sa harap ng mga kinakaharap niyang problema sa buhay, si Jesus ay hindi nag-atubiling harapin. Hindi siya natakot na harapin yung tanong. Di ba doon sa Gethsemane, tinanong niya ang Ama, kung pwede lang, Lord, Ama, na lumampas itong kalis na ito na hindi ko iniinom, yung chalice of suffering, kung pwede lang, hindi ko na lumampas ito na hindi ko tinatanggap, hindi ko iniinom itong kalis ng paghihirap. Pero gayon pa masabi niya, ang iyong kalooban ng masunod, hindi ang akin. Hindi niya iniwasan yung tanong. Hinarap, umakyat siya sa bundok. So ano po yung mensahe sa atin ngayong umaga nitong pag-akyat ni Jesus sa bundok ng Tabor? Kung inyong titingnan ng ating sitwasyon sa simbahan, itong physical arrangement, mataas ang altar. Diba? Nasa baba kayo. Ako din nagsimula doon sa baba sa likod kasama itong aking mga nagagandahang at mga guwapong mga sakristan, di ba? Kasama ko silang umakyat sa bundok.
itong altar. At ang bundok, pag nakita natin ang bundok, nag-aanyaya yan eh. Umakyat ka. Physically and spiritually din, mga kapatid. Sapagkat sa bundok, katulad ng sa Tabor, doon natagpuan ni Jesus ang sagot, at marahil dito rin matatagpuan natin yung mga sagot sa ating buhay. Dala ni Jesus yung katanungan, bakit siya maghihirap, umakyat sa bundok, at sinagot siya ng Ama. At ang kasagutan sa kanya ng Ama ay yung si Elias at si Moises na nagliliwanag din. At sinabi nag-uusap, sabi doon nag-uusap yung tatlo. Na sinasabi ni Moses na Elias, ikaw ang katuparan ng lahat ng mga inihula, all the prophecies in the Old Testament, ikaw yung tutupad. At sa bundok din, mga kapatid, nakita natin ang Diyos ay nangusap. Nangusap. Sapagkat ang bundok sa ating spiritual experience, mga kapatid, ang ibig sabihin ng bundok ay lugar na kung saan we encounter God. Sa Old Testament, nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang bayan mula sa bundok. Doon siya nagsasalita upang kausapin at ipahatid yung kanyang mensahe sa kanyang bayan. So to go up the mountain means to pray. At yun din ang pagbinasa natin yung Gospel according to St. Luke, ang sabi daw, umakyat si Jesus kasama ang 2 alagad sa bundok upang manalangin. And in the context of prayer, doon nagbagong anyo si Jesus. Doon nagpakita ang Panginoon sa kanya, mga kapatid. At ang Eucharistia, ang misa, mga kapatid, ay kung saan kinakatagpo natin ang Panginoon. Tuwing linggo, inaanyayahan tayo, inuutusan tayo ng Diyos. Kaya merong kautusan sa Ten Commandments, yung Third Commandment, di ba, ay sinasabi sa atin, ikaw ay what is the third commandment? Hello? What is that? Di ba? Ano nga ba yon? Mangiling ka kung, ayun, keep holy the Lord's day. Utos yun, ha? Hindi yun option. Utos yun. Umakit tayo sa bundok. At dala natin yung mga tanong natin sa buhay. Huwag tayong matatakot sapagkat hindi naman kasalanan ang magtanong sa Diyos. Hindi po kasalanan yun. Magtatanong ka lang naman sa Diyos. At dito, dala-dala natin yung mga tanong natin dito sa Liturgy of the Word, mga pagbasa, nandun ang sagot. Paano sasagutin ng Panginoon yung ating mga tanong? Kung ating napakinggan ng mga salita, minsan kasi yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan mula dito ay parang wala nang dating no? Basta narinig mo lang na pinahayag, tas wala na. Mamaya tatanong saan nanggaling, sino yung first reading mula sa anong aklat? Kalimutan nyo na, di ba? Kasi bago magdasal, pagbasa mula sa aklat ni Daniel. Ayun. Yung ebanghelyo ayon kay San Mateo, di ba? So minsan hindi natin alam. But anyway, ang mahalaga, mga kapatid, ay narito tayo para umasa na sasagutin ng Panginoon yung ating mga katanungan. At ang utos ng Diyos dito sa Ebanghelyong ating napakinggan ay, pakinggan ninyo ang aking anak. Listen to him.
Yung word na listen sa Latin ay audio, audire, di ba? Yung audio visual. So yung Latin yun audire, to listen. Pero truly, ang tunay na nakikinig ay sumusunod. Di ba? True listening leads to obedience. Kasi yung word na obedience din ay galing din sa Latin audire, meaning to say, yung nakikinig ng taos, ng lubos. Halimbawa, inutusan mo yung iyong anak, nakikinig naman, pero hindi naman ginawa yung iniutos mo, hindi tunay na pakikinig yun, di ba? Di ba? Ang tunay na nakikinig, sumusunod. Amen? Yeah. At mga kapatid, ito yung iuwi natin na ating dadalhin sa buhay, na ang ating ang lingguhang pagdiriwang natin, mga kapatid, ay pag-akyat sa bundok ng pananalangin. Huwag nating kalilimutan na laging ilapit sa Panginoon yung ating mga dalahin sa buhay. Ang si Jesus ay maraming tanong din sa buhay. Katulad din natin, nagtatanong tayo, hindi natin alam ang sagot. Yung iba sa inyo na may hinihingi sa Panginoon, marahil ibibigay. Right now, I don't know. Hindi ko alam. Yung iba naman sa atin, mag-iintay pa. Pero hindi dapat, tawag noon, manghinawa na humingi. At sa ating lingguhang pagdiriwang, ay hinihingi din natin na dagdagan ng Panginoon yung ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kasi minsan at kalimitan, sa bigat ng ating dinadala sa buhay, ayaw na nating manalangin. Hindi naman ako pinakikinggan Di ba? Dasal naman ako ng dasal, hindi man ako pinakikinggan. Ibabalik ko naman ang tanong sa iyo, nakikinig ka ba sa Diyos? Hello? 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 Nakikinig ka ba sa Diyos? Kasi lagi nating, Lord, hindi mo naman ako pinakikinggan Ang tagal ko nang may hinihingi sa iyo. Kaya yung utos, alam niyo sa mga Hudyo, sapagkat yung ating relihiyon is utang na loob natin sa Judaism, sapagkat si Jesus ay Hudyo. Paggising ng umaga ng isang Hudyo, ang kanyang dinarasal ay yung Shema Israel. Huhugot po yun sa lumang tipan. Ibig sabihin, makinig ka Israel. Ang Panginoon, ang iyong Diyos, o ang Diyos ay iyong Panginoon, iisa lamang siya at iyong sasambahin at paglilingkuran ng buong puso. So yun ang unang utos sa atin, ang makinig sa Panginoon. Pakinggan kung ano yung kanyang kalooban sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pakikinig natin sa isa't isa, lalo sa ating mga magulang at ang mga may pananagutan sa atin. Yun ang hinihingi sa atin. So mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraanan sa buhay ngayon, ano man yung ating mga tanong, mga duda natin sa buhay, ay magsitayo tayo at ating lakas loob na sabihin sa Kanya na tayo po ay sumasampalataya. Di ba? Kasi itong I believe ay hindi yung we believe in one God hindi. Dito, sama-sama. At sama-sama pero personal yung ating pagtanggap sa Kanya at pananalig sa Kanya.